Naloko na mga idol, ang pangit ng execution ng Lakers sa huling play nila kontra sa Orlando. Yang end of game nga po ang pag-uusapan natin in this one, no? At simulan natin dito. Paulit-ulit po itong problema ng LA, nasabi na natin to sa huli nating mga video patungkol sa kanila, yung basic na box out. Tignan nyo si Reeves, pero hindi mo naman din sila masisisi talaga, syempre heat of the game at ang gusto mo ay to make a defensive stop. Though yun nga, ang error ay error pa rin naman. Kasi nahayaan po ni AR na pumasok tong si Anthony Black na siyang tinatao niya. Kita natin na ang atensyon din kasi niya ay nasa bola kay Banchero. Feel ko, kung na-secure ni AR yung tao niyang yan, panalo tong Lakers kasi we can see na nakasingit na nga si Black sa loob. Actually, kung titignan natin dito, wala ngang mga naka-box out sa Lakers parang si Luka na yung pinaka may contact at least sa player ng Magic. And even yun, hindi pa nga ako sure. So basic na box outing lang talaga ang naging problema rito. Kung sa labas pa lang pinigilan na ni AR yan, edi hindi sana nakalusot si Black, di ba? And hindi rin subsequently napunta ang bola kay Carter Jr. na obviously ay na-foul po ni Luka rito. Lakers fan ako baka sabihin nyo hating ako. Pero kung walang bias, foul to idol. Braso yung tinamaan ni Luka at hindi bola nor hindi kamay. Kita natin dito sa ibang angulo, arm sleeve na po ang hinawakan ni Luka dyan idol, which is foul talaga, pero no call. Napunta na tayo sa failed na huling play ng Lakers. Hindi po ito normal pero hindi rin ito ang first time na binabalak to ng isang coach kasi we can see them dito sa kabilang side ng court na nagkukumpulang parang football team. Ang balak siguro ng Lakers dito ay mabilis ang score at sasaikohin nila tong Magic in a way na may tatakbo rito sa mga to papunta doon sa ring dan si Lebron na yung bahala mamasa. Okay na balak din sana yan pero nahalata po ng coach ng Magic yung binabalak ng LA, so para sure pinausog nila si Carter pati si Isaac papasok para walang makalusot sa Lakers. For context idol, sinabi nga natin kanina na hindi po ito yung first time binalak ng coach na gawin to. Kasi almost 13 years ago, ginawa na nila Kobe to, coach pa nila si Mike D'Antoni. Sa mga real ones alam niya to, as you can see, nagkukumpulan po sila rito tulad nung sa ginagawa ni na Luka. At kung wala tayong context dito and if hindi ka nagpe-pay attention bilang depensa, iisipin mo na this is just a normal play. At feel ko completely na wala sa isip nito ni na AD pati ni na Ryan Anderson kung saan ba dapat sila dumedepensa. Kasi andito na sa AD between the rim pati kay Meta World Peace. So probably ang iniisip ni AD dyan ay dito po titira sa side na ito ang Lakers. At yan naman din kasi yung ilusyon na gusto nilang ipaisip sa Hornets. Na dito sa kanan titira yung LA, ang totoo pala dun sa kabila. Kaya going back sa Lakers, yan naman din siguro yung binabalak nila at first. Kaso ang problema, yung tagabigay ng pasa ay andito na kagad sa kabilang court. Kung kunwari si Lebron po ay nasa half court, I think mas mabebenta nila yan. Pero maybe over the years, nagbago na yung placement ng inbound sa NBA pagkagaling sa timeout. Though effective pa rin naman to kasi baka may makatagos dyan. And syempre, the fact na lahat ng players tumatakbo, ibig sabihin nun ay hindi po set ang depensa nung kalaban. Kaya medyo hindi na rin po nakapag-react tong Magic. Kita natin sa AR nagbigay na ng screen kay Ayton. Then kita po natin sa Ayton na nagbigay ng screen para kay Luka. So handa naman din po yung Lakers sa mga susunod na mangyayari habang ang Orlando ay hindi. Kasi nung umangat na si Luka, itong si Black po ay medyo nanigas dyan. Hindi niya alam kung hahabol ba siya or magsiswitch. Kaya rin naging open shot to kay Luka. And ayun, it all comes down din kay Doncic idol. Feel ko, nawalan siya ng kumpiyansa rito. Tira niya na to Actually may mga mas pangit na looks pa nga siya na pinakakawalan kung ikukumpara mo rito. Open na siya dyan basically. So maaaring nag-choke siya. Pwede, di ba? Yan na talaga yung intention ng play. Hindi naman natin masasabi ngayon na dapat ibalik ni Luka yung bola kay Lebron kasi kita natin sa body language ni Lebron ngayon na hindi niya hinihingi ang bola at pinapanood na lang niya si Luka dyan. Saka na lang din po humingi ng bola si Lebron nung nakita na niya na alanganin na ang tira ni Luka. Tira na nga ni Doncic yung idol at wala, hirap tuloy yung for the win ni Lebron. Ito naman din po yung sinabi ni Luka matapos ang game. I know I was open, but I just thought I was a little bit far. Tried to take one dribble closer. Feel down niya ay medyo malayo siya kaya hindi niya tinira. Kumuha din siya ng isa pang dribble para lumapit pero yung depensa ay humigpit din. Kaya importante rin talaga yung kumpiyansa idol sa normal na pagkakataon. Basic kay Luka yung ganun kalayo. Lalong-lalo na at pinapractice pa nga niya kahit tirang half court. Sadyang wala. Yung kumpiyansa lamang niya ang nagkulang. Sayang idol, ang gaganda na ng play nila Ito before pa nung nangyari sa lahat kanina, may 1 point lead yung Orlando, then malupet tong baseline play ng LA. Si Luka nga ang inbounder ngayon tapos kita natin si AR na magbibigay ng back screen para kay Lebron. Simple lang yung play at nakita nating may miscommunication ng Orlando. Dalawa silang naipit dito kay AR so dapat talaga switch ang ginawa ng Magic dyan pero concerned ata sila na si AR ang tatanggap ng bola. Pero mali sila. Nakawala si Lebron sa loob, ganda ng play pero olats pa rin.
Babatuloy ngayon sa 34-23 ang record ng Lakers at nasa 6th spot na sila sa Western Conference. Medyo may agwat pa naman sila sa play-in, pero kung patuloy pa nga po ang mga talo nila, asahan ninyo na doon na sila papunta. Lalo at next game nila ay Phoenix pa, nakatabi lang nila sa standings. Pag natalo pa sila nun, hihilahin pa sila lalo pa baba nito. Almost full force ng Lakers mga idol, pero for some reason, they can't get the job done. Clutch pa to ngayon kung saan sila ang isa sa mga the best teams ng liga, pero tumiklop sa Orlando na may mas mahinang record. Sayang talaga, tira na ni Luka yon, pero basically nawalan siya ng kumpiyansa. Ano po masasabi nyo sa ginawa ng Lakers sa endgame ng larong ito, idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang, idol, ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.